Hello, good morning nga pala. Time check, 6:39 AM, Monday. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa kong matagal na to, last year pa yata to. Itong ginawa kong online library system, gamit ko pa noon ay CodeIgniter. So, ito yung link, naka-live na yan, pwede nyo i-check, pwede nyo rin i-check sa GitHub account ko. So for that, tingnan mo, wala pa nga masyadong design eh. Ito yung nasa ibaba, Lorem Ipsum pa rin. Pero nasa sa inyo na yan kung anong ilalagay nyo, anong graphic coin na gusto nyo ilagay dyan, depende na sa inyo yan. So kung maglalagin tayo, sign in librarian, kasi iba kasi yung librarian at student. At yung librarian naman, hindi siya makaka-access kay student, at si student hindi siya makaka-access kay librarian. May rules na yan at restriction. Since walang middleware in CodeIgniter, so ginawa ko na lang lahat from scratch. Pwede nyong tingnan yung codes kung okay ba, tapos feedback na lang as much as possible. Ginawa ko na lang itong as much as secure naman sa makakaya ko in that time. So in this time, pwede ko pang i-update. So in librarian, meron tayong account dito na 14321. Tapos yung password the same, pareho lang yung password. So tingnan mo nga dito, na-upload ko na kasi ito noon eh. Tapos tingnan mo, daming nag-upload. Pwede nyo i-delete lahat ng mga student dyan. Na-upload ko na to noon. Tapos yung iba, tingnan nyo, daming error pati update. Sige, check nga natin kung may error nga ba. Ano sabi? Duplicate entry. Ayun. Kailangan ko pala mag exemption. Hindi pwedeng mag-duplicate yung primary key. So for that, error to in my part kasi merong hindi pwedeng magkaroon ng duplication. Tingnan mo dito, ang daming error. Pero masusolve din natin yan agad. So i-update ko na lang tong codes na to, pero na-update siya. Pero for the sake na hindi pwedeng magdo-duplicate, kaya doon merong lumabas na error. Pero pwede nyo rin i-update yun. Pwede nyo i-try and catch yung error, tapos mag-output na hindi pwede magkaroon ng parehong primary ID. Pwede nyo na rin yung i-update. Madali lang yun. Nasa controller lang yun. So kung gagawa ka ng student, yung ID number is 123123 baste.likek. Tapos yung course niya is ACT second year. Submit natin. So pagkagawa natin ng account niya, yung automatic, yung default password niya is library. So may books ba tayo ngayon? Oo, meron tayong books. Meron nga ano ba to? Mga pasaway na bata. Delete muna natin ito. Naka-online kasi ito. Ayun, merong pero okay lang yan. So gagawa tayo ng books. No limit ang Life of Rizal. Yung author is Dr. Ayun, ito yung libro natin. Wala tayong pending, wala din tayong activity. So for this, nakagawa na tayo ng student, which is ang ID is 123. Magla-log out tayo. Login tayo as student. Dito 123. Tapos yung default password niya is library. Kaya naka-default password dito kasi yung librarian lang yung makaka-register na student ID. Tapos pwede rin naman yung i-change yung password niya kung gusto niya. Diba?
So meron tayong available, wala tayong pending, wala tayong borrowed kasi bago pa lang to. So for this, meron isang librong ginawa yung librarian o re-register. Pag marami namang libro, siyempre dami ito with pagination na to agad-agad. So click natin tong borrow. So nawala na yung book kasi binaraw na natin yun, pero nandun yun sa pending books. Tingnan nyo, pwede nyo ring i-cancel. Pag kinancel mo to, syempre babalik yan dun. So borrow na lang natin for the meantime. Tapos log out tayo, login tayo as librarian. 14321. Ayun. So for this, yung books natin, teka lang, maglalag. Yung books natin wala na yung, so meron ng ibang naka-borrow doon. So kailangan na lang natin pumunta sa pending books. Iko-confirm ba natin o ika-cancel? So pag kinonfirm natin yan, click confirm. So mawawala na yan dito. Nandito na yan sa activity. No limit ang books, description, life of Rizal, author si Dr. Jose Rizal, borrowed by Baste Lique, yung student natin na nag-borrow kanina, date borrowed, tapos wala pang return kasi hindi pa niya ito ni-return. So pag nag-log out tayo, balik tayo doon, library, nangyari? Hindi tayo makalagin, no? Ano nga dito? Student. Login. Ayun, nakalagin na tayo. Kaya pala, sensya na. So in pending books natin wala na kasi na-confirm na ni librarian yun. So meron na tayong borrowed books dito. So pagkatapos mo na itong gamitin, after a few days mo itong nagamit, gusto mong return, so mawawala na rin dyan. Tapos lahat ng mga activity mo, lahat ng mga nagawa mo, borrowed, return at anong libro, nandito yan nakalista. So pag meron pang books na available, yun, na-return mo na, so back to available na yan. So check natin dun sa librarian kung ano ba to? Sa librarian kung nakikita ba niya na return ni na-return ni student 14321. Ayan, available na ulit. So yung pending books natin wala na yan kasi na return na ni student. So sa activity natin meron na ring return date ito, di ba? Ganito lang yung flow. Yung kulang pa lang dito is wala pang quantity, tapos yung bug na nakita ng yung duplicate, hindi naman talaga yung bug, features lang yun. Pero sabihin na natin nakalimutan ko yun. Tapos ganun. Pag gusto nyong ma-download yung natin, anong tawag dito, source code nito using CodeIgniter, punta na lang kayo dito sa GitHub ko, tapos pwede nyo na lang i-clone. Ganyan lang. Sige, salamat.